Part 10. Si Dorothy, bigla nausal ni Blair nang maalala ang assistant ng Kuya Ernia. Who? Halos sabay na tanong ni Owen at Blake. She knows everything about me. Assistant siya ni Kuya Luis. We met her. Pilit naman inaalala ni Owen ang Dorothy na sinasabi ng asawa. Sinasabi mo bang posibleng yung Dorothy ay posibleng si Nancy? Wika naman ni Blake. Hindi ako sure pero she knows everything about me. Are you sure? Tanong pa ni Owen. Remember the day sa meeting pinagbintangan niyo ako ni Cathy about sa picture niya? Hindi ako ang gumawa nun and that folder galing yun kay Kuya Luis. Mabilis na dinukot ni Owen ang cellphone at tinawagan si Carl, alamin mo lahat ng tungkol kay Dorothy. Assistant siya ni Luis Corpus and Do It ASAP and Quitelli, utos ni Owen sa kausap nito sa phone. Maybe sa pagka-obsess niya sa'yo at nakikita niyang pakikipaglandian mo kay Cathy baka malasin sikat mauna pa siya sa akin. Blair, inis na honest ni Owen. O bakit mali ba ko? Sino matinong babae nagsisira ng mukha ng isang babae sa picture kasi kung ako yun hindi ko dadaanin sa picture. Ako na mismo ang sisira sa mukha ng kaaway ko, hindi nakaimik si Owen na napahinga na lang ng marahas. Nakataas ang kilay ni Nancy habang isa-isang tinitingnan ang picture sa gallery ng cellphone ni Blair na puro wala naman kwenta. Ni isang picture ni Owen wala. Typical phone ng isang architects puro layout design at magagandang scenery lang ang laman. Asawa ba talaga ito ni Owen? Ang tagal niyang pinagplanuhan ang pagbabalik niya sa Pilipinas sa piling ni Owen. Pinag-aralan pa niyang magtagalog para makasama na ito. Akala niya wala nang balak si Blair na balikan si Owen pero buwisit na babae bumalik pa rin at ngayon nilalandi si Owen. Kung pwede lang patayin ito agad-agad ginawa na niya. Kapatid niya ito base sa nalaman niya pero ni konting lukso ng dugo wala siyang maramdaman. Ang tingin niya rito karibal kay Owen. Ang tagal-tagal niyang kasama si Owen pero ito isang iglap lang niyaya na agad ng kasal. Alam niyang siya ang nagkulang kay Owen kaya naghanap ito ng iba. Sobra niya itong mahal kaya sa kabila ng lahat nang malaman niyang isa itong CIA. Imbis na magalit at sabihin sa ama ang nalaman niya tungkol kay Owen. Inilihim niya instead gumawa siya ng way na makatakas in case na magtagumpay ito sa mission nito. Bum-ayed siya ng isang babae na pina-plastic surgery pa niya at itinago. Planado na ang lahat matagal na bago pa man magtagumpay si Owen sa mission nito. Handa naman na siyang iwan lahat para kay Owen. Hindi na siya maghahabol sa mana kaso mukhang na late na siya ng desisyon. Dumating na sa buhay nito ni Blair. Ang babaeng paghihigantihan lang sana nito ngunit unti-unting nahulog ang damdamin rito ni Owen. Hindi man direktang inamin ni Owen sa kanya. Kitang-kita naman niya sa mga mata ni Owen kung gaano nito kamahal si Blair at kagustong protektahan laban sa kanya. Akala niya mawawala na ang karibal niya nang ma-accident ito at sinabing patay na pero nagulat siya nang malaman sa ama na kapatid niya si Blair ag kakambal ito ni Blake. Itinago ito ng ama nila sa lahat labis siyang nagalit sa kaalaman iyon. Hindi iilang beses na hiniling niya na sana di na ito mabuhay. Oo kapatid niya ito by blood pero dahil hindi niya ito nakilala kahit minsan wala siyang amor para dito kahit mismong kay Blake wala siyang pakialam. Alam niyang kapatid niya ito pero kahit minsan di sila nagturinggang magkapatid. They never greet each other, they never mention their names. Hindi rin De Luca ang apelido na ginagamit nito although she hate him also dahil his father adores him sa kabila ng lahat na ayaw nitong maging parte ng pamilya nila ibinigay pa rin rito ng ama ang lahat. Her mother killed his mother dahil nga nalaman ng ina ang kataksilan ng ama. Nagkaroon ng depression ang ina niya. Hindi siya kasing hina ng mama niya ay lalaban niya si Owen. Unang naging kanya si Owen babawiin lang niya ito at wala siyang pakialam kung kapatid pa niya si Blair. Ngumiti si Nancy mahihirapan na ang mga ito malaman kung sino siya. Tumayo si Nancy sa katiningnan ang reflection sa salamain. Sinong makakaisip ng plano niyang pagpapalit ng mukha? Inihagis niya ang cellphone ni Blair sa kama niya. Magagamit pa niya yun kaya she will keep it, messing at the wrong person Blair's sister. Wika pa ni Nancy. Napulot niya ang cellphone ni Blair sa likod ng bahay ni Owen. Napakuyom ang mga kamay niya nang maalala ang araw na iyon dahil confirmed that Blair slept with Owen. Sa mga ngiti pa lang ni Owen ng araw na iyon alam na niya something's happened. Hindi ka dito matutulog.
Tumaas ang kilay ni Blair sa tanong ni Owen nang sabay na tumayo si Blair at Blake. Nagtaka naman din si Blake na tumingin sa kapatid. Why would I sleep here? Taka pang tanong ni Blair. Because you're my wife. It's better for you to stay with him, Blair. Ani Blake. Kanina lang panay ang away nyo, ngayon naman nagkakasuri daw kayong dalawa. It's for your own safety, Blair. Hindi alam dito na mag-asawa kami, Blake. What? Gulat na Yuzel ng kapatid. And I want to keep it that way as much as possible. We can't keep it too long, pinag-uusapan na rin tayo. May tamang panahon para dun bago palang nagsisimula ang clearing operation natin sa project. Mag-focus muna tayo sa project bago ang mga personal natin buhay. And beside, may Nancy pa tayong hahanapin. That's exactly my point. Maybe Nancy is roaming around. I want my eyes 24 hours with you, ani Owen. She's also your wife, Owen. Iyon ang alam ng buong company nyo. Magmumukha akong kabit na trying hard kung mag-stay ako dito. Nagkatinginan si Owen at Blake. Ayusin muna natin ang mga dapat ayusin. Isa-isa lang at unahin natin ay si Nancy. Sige, ihahatid na kita sa kabila. I will hire some men to protect you. Stay out of our business, ako ang gagawa nun dahil ako ang asawa. Inis na wika ni Owen. Kapatid ako at wag mong ipagmalaking asawa ka ng kapatid ko dahil you never been one hanggat di ko kayo nakikitang kinakasal ng maayos. You're not my brother-in-law, kinuha ni Blake ang kamay ng kapatid at nagpaaila na paalis. Blair, maktol pang tawag ni Owen sa asawa. Kumain ka na dyan. Nagluto ako ng dinner mo, sigaw na lang ni Blair habang hila-hila siya ng kapatid. Hindi na inawat ni Blair si Blake nang bigwasan nito si Dave nang makarating sila sa bahay. Nasa sala ang binata at naka-ready na ang mga malita nito. Nap-icon si Blake kay Dave nang utusan itong humingi ng sorry sa kanya pero di nito ginawa dahil para dito gusto lang daw siya nitong gisingin sa katotohanan na mali ang ginagawa niyang makikipag-flirt daw kay Owen. Inabutan pa siya ni Dave ng mga print-out picture ni Owen at Nancy. Ayon dito, wedding photos daw ng dalawa na makikita daw niya sa YouTube. Nap-icon si Blake kaya sinuntok ito. Wala naman umawat kahit sila Harold at Jelay nakatabi niya. Tahimik lang naman ang buong tier nila na alam na kung anong ginawa ni Dave kaya automatic na inalis ito sa project at pinababalik na ng Manila. Magpasalamat ka, di nalaman ni Owen ang ginawa mo, baka hindi ka na humihinga ngayon kung nagkataon, galit na wika ni Blake. He's ruining Blair's name, Sir Blake. At tingin mo hindi aware si Blair sa bagay na yun. There is a reason kung bakit pero wala ka sa lugar para malaman yun. Huwag kang umasta na parang parte ka ng buhay ng kapatid ko. You're just a lame suitor na masyadong bilad sa sarili. Galit na angle pa ni Blake. That's enough, ani Blair sa kapatid na hinayla na palayo sa mga ito. Narinig pa nila ang pagdadabog ni Dave nang lumabas ng bahay. Agad naman humingi ng pasensya sina Harold at Jelay sa kanila. Umasim ang mukha ni Owen habang nakatingin sa kisame. Ang daming kwarto, di rin naman makapal ang mukha mo na matulog dito. Inaantok na ako, wag ka nang maingay, nakapikit na sagot naman ni Blake na nakahiga sa tabi ni Owen. Natuwa pa naman si Owen nang makareceive ng text galing sa isang unknown number, akala niya talaga si Blair ang nag-text. Ang sabi kasi, can I spend a night with you? Yun pala si Blake, pinagtay-tripan pa siya. Todo ligaw pa siya agad-agad. Yun pala si Blake lang ang mapapagbuksan niya ng pinto. Mahal mo ba si Blair? Bigla ang lingon ni Owen kay Blake na nakatagilid ng higa patalikod sa kanya. Malaki ang kasalanan ko sa'yo at alam ko hindi sapat ang sorry sa lahat ng nagawa ko. Mahal ko si Blair. Ako na lang ang pamilya na sa sandalan, wala siyang happy memory scenes nang piliin kong maghiwalay kami. I want her to be happy kaya pilipilit ko gawin lahat para mapasaya ko siya. And it caused you a lot of pain, hindi ko sinasadya, ani Blake na tumihaya ng higa at tumingin rin sa kisame at ganun din ang ginawa ni Owen. Nasakta na natin pareho si Blair. She's don't deserve to be hurt again. Kung di mo ako kayang patawarin, huwag mong pigilan ang sarili mo na mahalin ang kapatid ko dahil sa akin. Kambal lang kami pero magkaibigan kami. Mukha lang siyang matatag but she's too fragile. Pinipilit lang niyang maging matapang dahil ayaw niyang sumandal sa kahit na sino. Love her, Owen, stop causing pain to my sister dahil alam ko that she loves you deep inside.
Hindi tumugon si Owen pero napabuga siya ng hangin. Kung di mo rin naman siya kayang mahalin dahil sa akin, you better be back off. I still hate you but I don't give a damn kung kapatid ka ni Blair. Blair is mine. Hindi kita sasagutin sa unang tanong mo but I guarantee you, I'd rather die than to live without her. Huminga ng malalim si Blake. Let's help together to find Nancy. I know mahal mo rin si Nancy and you still care for her pero hindi mo rin naman siguro gustong masaktan si Blair ulit dahil sa kanya. Let's focus to Dorothy na sinasabi ni Blair. Bukas mag-start ang company nila Luis at tiyak na kasama niya ang assistant niya. We need to keep an enemy closer para madali sa atin bantayan ang kilos niya. What tuwid pa ba ang co-coat niyong dalawa? Bulalas ni Blair nang ipatawag siya ni Blake at Owen sa bahay ng asawa para sabihin ang plano ng mga ito. Di niya ini-expect na overnight magkakasundo bigla ang dalawang ito. Ikaw na din ang nagsabi na diskampyado ka sa Dorothy na yon. Ani Blake, kung siya si Nancy madali makikilala ni Owen kung makikipagkaibigan siya. Ani Blake, masama naman ang tingin ang pinukol niya sa asawa niya, don't worry boss friends lang. Ani Owen na yamakap pa sa braso niya na agad niyang ipiniksi. Wala akong pakialam sa mga pa-friends, friends lang na sinasabi mo. My God, ibang klase talaga takbo ng mga utak niyong mga lalaki. Basta babaeng malaki boobs friends lang bahala kayo sa buhay nyo. Hey, Blair, pidgel naman ni Owen sa asawa. Wala kang dapat ipagselos. Ito lang talaga kasi ang way para, hindi ako nagseselos pwede ba? Inis na wika ni Blair sa kamasama ang tingin na nagpalaipat-lipat ng tingin sa dalawang lalaki. Kung si Cathy nga na kulang na lang ingudngud sa'yo ang katawan. Hindi ko pinagselosan si Dorothy panadibdib lang ang meron. Hello, natawa naman si Blake. Gandang-gandang ka sa sarili mo ano. Sinasabi ko lang ang fact at ikaw. Bilang niya kay Owen. Hindi ako ang dapat na alalahanin mong magselos kundi si Cathy na head over heels na patay sa'yo. Kaya bahala kayong dalawa sa plano nyo. Magtatrabaho ako kayo puro plano tiyakin nyo lang na walang gulong mangyayari. Wika ni Blair na iniwan na ang dalawang lalaki. So itutuloy pa rin ba natin? Nag-aalangan na tanong ni Owen na nakasunod ng tingin sa papalayong si Blair. Ano wag mong sabihin na balak mong magpa-under kay Blair? Ngayon pang kailangan natin hanapin si Nancy, di mo ba nakita? Ang lakas na naman ng toyo niya. Ganyan lang yan hayaan mo na muna. Importante malaman natin kung nasaan at sino si Nancy. Ani Blake ang plano kasi isa sa kanila ang makikipaglapit-lapit kay Dorothy. Kailangan makuna nila ito ng DNA sample madali lang naman kaya kailangan lang nilang makalapit rito. Nagkabalikan na ba kayo ni Ovi? Tanong ni Cathy na ikinalinggan ni Blair. Katatapos lang niyang makipag-usap sa isang construction worker nang lapitan siya ni Cathy. Kailangan ko ba talagang sagutin yan? Tamad na tanong ni Blair habang naglalakad at may sinusulat sa note na dala niya. I saw what Dave did to you. Nahinto sa paglalakad si Blair. What's your point? Tak-ang tanong ni Blair. Sasabihin ko kay Ovi, kumunat ang noo ni Blair. Gusto mo bang magkagulo dito? You don't know kung paano magalit si Owen. Ani Blair, gusto ko lang makita kung anong magiging reaksyon niya. Napailing naman si Blair. Malakas din talaga ang saltik ng babaeng ta. Alam mo bahala ka na nga sa sarili mo. Nakakapagod kang kausap. Iling ni Blair saka ito iniwan. Nagtungo siya sa restroom paglabas niya ng cubicle nagulat pa siya nang makita ang hitsura ni Cathy may dugo sa pisngi nito na mukha kalmo. Nagkatinginan sila sa reflection sa salamin. Ngumisi ito na lumapit sa kanya at kinuha pa ang kamay niyang dalawa bago inilagay mismo sa ulo nito saka ito malakas na nagsisigaw ng tulong na parang nasisiraan ng ulo. What the hell Cathy? Bulalas ni Blair na pinipilit na hinahinang kamay na mahigpit na hawak nito. Ilang sandali pa ilang empleyado babae na ang pumasok para awatin sila. Mabilis naman siyang binitawan ni Cathy na ikinabigla niya kaya na out of balance siya. Layek na iyak si Cathy na inilayo ng mga empleyado ng ISC palabas ng restroom na masama ang tingin sa kanya. Di naman makapaniwal na napatayo si Blair at marahas na napabuga ng hangin. Naroon naman ang ilang empleyado niya na nakatingin lang sa kanya. Baliw ang babaeng yun. Wala akong ginagawa, inis na bulalas ni Blair. Sa klase kasi ng mga tingin ng empleyado niya naniniwala ang mga itong sinaktan niya si Cathy.
What the hell Blair, bulalas ni Owen nang dumating ito sa office at galit na lumapit sa kanya. Malamang nakarating na rito ang balita na panunugod niya kay Cathy na ngayon ay nasa klinik dahil umano sa mga sugat nito na siya daw ang may gawa. Hindi ako magpapaliwanag, you caused commotion dito sa site and you telling me that. Inis na wika ni Owen. Hindi tumingin si Blair kay Owen dahil mas lalo lang umiinit ang ulo niya. Lahat na lang iniisip na sinaktan talaga niya si Cathy na talaga naman pang best actress ang drama, at ang nakakapikon pa inaaway siya ni Owen sa office habang tahimik na pinapanood sila ng mga empleyado. Naakala mo ay talagang may ginawa siya, tumayo ka dyan. Puntahan mo si Cathy at humingi ka ng sorry. Inis na isinarado ni Blair ang laptop saka tumayo bitbit ang naturang aparato. Saan ka pupunta? Sa clinic di ba sabi mo puntahan ko si Cathy at humingi ng sorry pero bago ko gawin yun babasagin ko muna ang mukha niya bago ako humingi ng sorry dahil hindi ko ugaling humingi ng sorry kung wala naman akong ginagawang mali, galit na angle ni Blair saka tuloy-tuloy na lumabas ng office. Dinagpa ni Blair ang pagmumura ni Owen na sumunod sa kanya. Kung hindi ikaw ang nanakit kay Cathy sino? Ang dami nakakita na sinaktan mo siya sa loob ng restroom. Anong dahilan mo? Sabi mo hindi ka ang seselos sa kanya so anong dahilan? Sunod ni Owen. That's the exact question. Anong dahilan para saktan ko siya? Ikaw na magbigay ng dahilan Owen dahil wala talaga akong planong mag-explain. Inis na turan ni Blair. I don't do her wala kaming relasyon. At wala akong balak na makipag sa kanya kaya walang dahilan para magalit ka sa kanya Blair, inis na wika naman ni Owen. Napahinto sa paglalakad si Blair sa kanilingan ang asawa. You really think na sinaktan ko ang babaeng yun? Kilala mo ba talaga ang babaeng yun? I guess hindi dahil kung kilala mo siya. We're not in this argument at kung kilala mo ako you're not talking to me this way, malamig na turan ni Blair sabay talikod muli rito. Tahimik naman napasunod si Owen kay Blair. I'm sorry, usual ni Owen habang naglalakad sila. Hindi tumugon si Blair patuloy lang siya sa paglalakad. Blair sabi ko sorry. I didn't hit her. I never hurt anyone. Hindi ko alam kung sino nanakit sa kanya pero hindi ako. Sorry na. Huwag ka nang magalit, ani Owen na mabilis na nilimpasan siya at naglakad pa atras habang magkaharap sila. Napatingin si Blair sa asawa saka bumuga ng hangin, I want to hear it Owen. Hear what? That you love me? Napahinto sa pag-atras si Owen ganun din si Blair. Don't you feel what I felt? Huminga ng malalim si Blair. Mahirap bang sabihin sa'yo ang tatlong salitang yun na madali naman sayong sabihin sa ibang babae? I already told you what you want, kumunot ang noo ni Blair sa sinabi ni Owen. Kailan? The day I serenade you outside your room. Si Nancy ang kausap mo noon through calls. Yes, but my mind and heart referred it to you. Saglit na natameme si Blair. Gusto niyang immediately may paiyak-iyak pa siya noon yun pala matagal na siyang mahal ni Owen. Totoong nilapitan kita dahil gusto kong makapaghiganti kay Blake pero things really blew me up. Di ko ini-expect na maganda ka pala sa personal. Di ko rin ini-expect na madadala agad kita sa kama. At first akala ko I just wanted you for bed for fun pero unti-unting naaadik ako sayo. Aaminin ko I'm sexually attracted to you sa simula. Kama lang talaga laman ng isip ko tuwing kasama ka pero nang masaksak ka. Saglit na huminto si Owen sa pagsisilita at huminga ng malalim sa katumingin sa kanya ng diretsyo. Noon lang ako natakot sa buong buhay ko. The more nasaktan kita noon sa mga salita double ang sakit sa akin tuwing makikita ko sa mga mata mo ang disappointment. I want to tell you how I really felt pero di ko magawa. Masyado komplikado ang buhay ko ng mga panahon na lapitan kita. Ayoko kita masaktan, ayoko kitang madamay kung alam ko lang mangyayari ang lahat ng sana pinili na lang kitang mahalin noon kesa saktan. If I could just turn back time ginamit ko ang sitwasyon mo para matali ka na sa akin habang buhay. Ayoko na ma-reject mo. I told you maraming beses na akong nag-propose kay Nancy noon pero she kept rejecting me at baliwala lang sa akin yun dahil mahal ko si Nancy but not the way it used to be. Mahal ko siya dahil malaki ang utang na loob ko sa kanya. She was there when I'm lost the hope to live but you came to my life and changed everything I planned. Hindi ko ma-imagine ang sarili ko na wala ka sa future ko.
Hindi matanggap ng isip ko na i-reject mo ako kapag inalok kita ng kasal, so I used your vulnerability to marry me. I'm sorry pero mahal lang talaga kita. Pag-amin ni Owen sa totoong damdamin nito. Kung wala lang sila sa site at kung wala lang mga tao makakakita sa kanila. Susugudan na ni Blair ng halik ang asawa pero pinigilan na lang niya ang sarili niya. I will sleep with you tonight, ani Blair sabay lampas rito na abot tenga ang ngiti. Nilinggan pa ni Blair sandali si Owen na hindi nakakibo. Hoy! Excite ka naman sa lagay na yan, sigaw pa ni Blair sakalang kumilos si Owen na pati mata nito nakangiti na at mabilis na tumakbo para sana yakapin siya pero mabilis siyang umiwas rito. Bakit na naman? Reklamo nito. I already told you, what you want, yayakap lang naman ako. Wag dito madaming tao makakakita. So, ayusin muna natin ang problema kay Nancy pwede. Para naman batang nagmaktol si Owen. Natawa naman si Blair. Ako magtatrabaho sa'yo mamayang gabi. Pabulong na wika ni Blair. Unti-unti naman biglang sumilay ang abot tengang ngiti ni Owen. Dumistansya pa ito na halos isang dipa sa kanya na tinawanan pa ni Blair. Kung alam ko lang na I love you lang pala ang kailangan mong marinig, sana noon ko pa paulit-ulit na sinabi sa'yo. Sira ulo. I love you, usual pa ni Owen sabay kindat. Passes boss, I love you. Wala bang reply, ngiting biro ni Owen. Umirap naman si Blair. Hindi lang babae ang gustong makarinig na sinasabihan ng I love you, kami din mga lalaki. Ani Owen. Tumarak naman ang mata ni Blair na napangiti. Mamaya papaulanan kita ng I love you. Bakit mamaya pa, pwede naman ngayon? Mag-so sorry pa ako kay Cathy, remember? Ani Blair na ikinakunot naman ng noo ni Owen. Akala ko ba ayaw mong mag-sorry dahil wala kang ginagawa? Hindi naman ako mag-so sorry dahil sa ibinibintang ng sinungalan na babaeng yun, pero may gagawin akong kaya kailangan kong mag-sorry. Anong gagawin mo? Naalarmang usual ni Owen. Huwag kang mag-alala, di ko sasaktan ang mahal mong assistant. Irap ni Blair, hindi ko siya mahal, okay, kailangan ko lang siya dahil assistant ko siya, hanggang dun lang yun. Nagkibot balikat na lang si Blair. Gustong tumaas ng kilay ni Blair nang biglang bumangon sa kama si Cathy na para takot na hinayla si Owen at yamakap sa braso nito. Pilit naman inaalis ng asawa ang kamay ni Cathy pero parang tuko si Cathy kung makakapit. Nasa site tayo Cathy, wala tayo sa FAMAS awarding night. Tigilan mo ang drama mo, ani Blair na walang pakialam kahit nakatingin sa kanila ang dalawang nurse na naroon. Owen, bakit sinama mo pa siya rito? I told you okay lang ako, di ako galit sa kanya. Ani Cathy, hindi ka galit sa akin pero galit ako sa iyo, pero hindi ako kasing cheap na babae na inaakala mo makikipag-catfight sa iyo. Hindi ako nagpunta dito para humingi ng sorry. Owen, wika pa ni Cathy na tuluyan ng yamakap sa bewang ng asawa niya na talaga naman ikinagalit na niya talaga na akmang lalapit ng hawakan ni Owen ang kamay niya para pigilan siya, sa kabahagyang itinulak ni Owen si Cathy. Ngumiti naman si Blair nang makita ang pagkagulat ni Cathy. Hindi ko alam kung sino gumawa sa'yo ng mga sugat na yan, pero ito lang masasabi ko. Lumapit si Blair kay Cathy saka yumuko para bamulong. Hanggang pantasya ka na lang kay Ovi mo dahil ang lalaking pinapangarap mo ay ang pulis na asawa ko na narinig mo naman sigurong kumakalat. Owen Sky Centennial is my secret husband, bulong ni Blair pero hindi niya inaasahan ang reaksyon nito sa binulong niya para kasing hindi ito nagulat pero halatang nagpupuyos ito sa galit. Sorry girl, better luck next time, tinapik pa ni Blair sa balikat si Cathy saka tumalikod habang hila-hila si Owen. Anong ibinulong mo kay Cathy? Tanong ni Owen nang palabas na sila ng klinik. Sabi ko magho-honeymoon tayo mamayang gabi, kung gusto niyang manood sabi ko punta lang siya sa house mo. Natawa iyan si Owen sabay iling, kung wala lang akong maraming gagawin ngayon itatakas na kita. Reserve it loverboy, marami pa rin akong gagawin at inabalan niyo na ako ni Cathy. Hindi ba pwedeng pakis kahit isa lang? Tanong ni Owen na nagpalingan sa paligid. Paglingon ni Owen mabilis na kinintalan naman ni Blair ng halik sa labi si Owen na nabigla. Nagmamadali naman tumakbo si Blair dahil sa hiya. Sana lang walang nakakita sa ginawa niya. Halos takbuhin na ni Owen ang bahay pauwi nang magring na ang bell, hudyat na uwian na. Excited siyang umuwi, gusto niyang tawagan si Blair kaso naalala niya wala pa nga pala itong phone at nasira daw na wala naman sa loob niyang bilihan ng bago ang asawa. Ano kaya ginagawa ng asawa niya sa bahay niya?
Nagluluto siguro ito ng dinner minsan na siyang pinagluto ni Blair, hindi man masyadong masarap ang luto ni Blair pero pinagtiyagan niya ubusin. Ganon siguro yata talaga kapag mahal mo ang asawa mo. Pagpasok sa bahay sa kusina agad siya dumiretso pero sa pag-aakalang naroon si Blair dahil maaga itong umuwi kanina pero wala doon si Blair ni walang nabago sa kusina niya, ibig sabihin hindi pa napunta roon si Blair pero napangiti siya nang mapatingin sa second floor, baka naman nasa kwarto na niya ito. Nagmamadaling umakyat na siya, papasok na sana siya sa kwarto ng makarinig ng kakaibang tunog at mahihinang ungol. Sinundan niya kung saan ang gagaling ang ingay at talaga naman umakyat ang dugo niya sa ulo ng mapatapat sa isang pinto ng kwarto. Mabilis niyang binuksan ang pinto at nagulat siya nang makita si Blake na may kakama na babae na hindi niya makita ang mukha dahil nakadapa ito sa kama habang nasa likod si Blake na hindi man lang tumigil sa pagbayo sa likuran ng babae kahit nakita na siya nito. "Damn it, Owen, shut the door, jerk," sigaw ni Blake. Parang si Owen pa ang napapahiyang inis na isinarado ang pinto. "Asshole," sigaw din ni Owen nang may sarado ang pinto saka nagtungo sa kwarto niya. Wala roon ang asawa pero nakita niya ang isang note sa ibabaw ng kama. "Saan ka pupunta?" tanong pa ni Blake nang maabyutan niya ito sa salas at nakabihis na. Napasimangot si Owen rito. "Nagpaalam ka ba sa akin nang gawin mong motel ang bahay ko?" Inis na tanong naman ni Owen. "Ang arte mo naman." Sagot lang ni Blake. Noon naman lumabas si Rio sa kusina na may suot na apron. "Rio," bulalas naman ni Owen nang makita ang dating kaibigan ng asawa. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Owen kay Blake at Rio. Ibig sabihin may relasyon ang dalawa. "Sorry kung ni Rio." Mabilis na itinaas ni Owen ang kamay sa balak sabihin, "Save it. Matatanda na kayo pero next time hinaan nyo ang volume nyo. Nakaka-eskandalo kayong dalawa." Iling na lang ni Owen saka nagmamadali ng lumabas. Halos sinakyan na ni Owen at Blair lahat ng rides sa amusement park na pinuntahan nila. Talagang sinulit nila ang bawat oras. Nagpasiklab pa si Owen nang nagtungo sila sa shooting range, kung di lang mabait si Owen Luigi na ang may-ari ng shooting range dahil nataman lahat ni Owen ang mga maliliit na dilaw na bibe na nakapatong sa mga shelves, walang mintis kahit isa, para siyang batang palekpak ng palekpak na may kasama pang pagtalon. Dapat marami silang teddy bear na may uuwi pero isang puting dolphin na lang ang kinuha ni Blair at tuwang-tuwa na niyakap habang naglalakad silang magka-holding hands. "Hindi ka pa ba nagugutom, boss?" tanong ni Owen. Gutom na ikaw ba?" tanong ni Blair. Gutom na ako sayo." Sagot naman ni Owen. "Hay, alam mo bang muntik na ako mabulag kanina sa bahay mo?" Si Blake at Rio, "God. Inabutan ko sila sa hagdan." Imagine, sa hagdan, ngiwing-ngiwi pa si Blair. Natawa naman si Owen. "Same here pero sa kwarto ko na sila inabutan. Akala ko kasi kung sino nakapasok sa bahay ko kaya pinasok ko sila sa kwarto." Natawa naman si Blair. "Sana pinalakpakan mo. Lalaki din ako pero ako pa ang napahiya," iling ni Owen. "So saan mo gustong kumain?" tanong na lang ni Owen habang naglalakad sila. "Sa hotel para sosyal." Hindi pa man matatapos ni Owen ang kanta. Binuksan ni Blair ang pinto ng banyo at tumalon payakap sa asawa na nabigla na mabilis naman din nakabawi at niyakap ito. Mabilis naman iginapos ni Blair ang mga binti sa katawan ni Blair. "Oh God! Ang bigat mo na, bawasan mo ang pagkain mo." "My God!" natatawang komento ni Owen na naglakad patungo sa upuan at naupong kasama si Blair. Sinapo naman ni Blair ang pisngi ni Owen sabay halik sa ilong nito. "Where did you learn to sing?" "It's just a hobby, college day." Blake is also a singer, and he can also compose a song if I remember. "Yes, he sings for me many times when we're together at kapag may sakit ako." Mahirap siguro ang naging sitwasyon niyo ni Blake noon magkadikit pa kayo. Ani Owen habang sinusuklay ng mga daliri ang basang buhok ng asawa. "Hindi naman sanay na kasi kami kaya nalungkot talaga ako nang gustuhin ni Blake na maghiwalay kami, sa akin kasi okay lang na siya na lang makasama ko kahit sa pagtanda namin." Nagyuko pa ng ulo si Blair at bumakas sa magandang mukha ng asawa ang lungkot. "I think naiintindihan ko si Blake kung bakit kailangan niyang magdesisyon na maghiwalay kayo kahit delikado para sa inyong dalawa. I know, naiintindihan ko naman, kaso lang hindi na ako naging masaya simula nang di ko na siya kasama." "How about now, hindi ka pa din masaya?" nakangiting tanong ni Owen.
Nasinapo ang mukha ni Blair sabay kintal ng halik sa labi. Ngumiti si Blair. Masaya naman kaso lang marami kasing alala ng nakaraan na di ko pa rin magawang kalimutan. Gusto ko naman at pinipilit ko naman pero mahirap gawin. Come here, wika ni Owen sa kahinayla ang asawa at mahigpit na niyakap. We will build together a happy memory. We're in the same page, lots of memories need to forget but not easy to do it. But from now on let's do it together, ngumiti naman tumango si Blair sa kamahigpit na yamakap kay Owen. I'll be your happiness and you be mine, tumango naman si Blair. Tumayo naman si Owen habang buhat-buhat pa din siya na dinala sa kama at maayos na inihiga. Wait for me, 15 minutes I need to take a bath first. Huwag kang matutulog. Walang dayaan ha, your promise kanina. Tumawa naman si Blair. Oo, nabilasan mo na wika pa ni Blair saka inabot ang phone na nasa gilid ng mesa pero kay Owen ang nadampot niya at talaga naman natop-top niya ang bibig nang makitang picture niya ang naka-wallpaper. Picture niya iyon noon bigyan siya nito ng cotton candy. Ibabalik na sana niya ulit ang phone ng asawa nang biglang may nag-text. Wala naman siyang balak makibasa ng text nito pero nakita niyang hide message iyon kaya kumunat ang noo ni Blair. Unknown ang number kaya lalo siyang na-curious. Sinubukan niya ang password ni Owen pero nakadalawang try na siya di niya mabuksan. Naisip niya subukan ang birthday ng mga anak nila at tama na buksan ang cellphone ni Owen. Mabilis niyang pinuntahan ang flash message, love, I know you still care for me. If you do, please meet me at Plaza Cortez tomorrow night 8 p.m. I will be waiting for you, please give me a chance to change my life. Nagmamadaling binura ni Blair ang message. Natitiyak niyang si Nancy ang nag-text na iyon. Medyo nag-alala siya, ito ba ang unang text ni Nancy kay Owen o may contact na ulit ang dalawa? 9 years na may relasyon ang dalawa, hindi imposibleng may damdamin pa rin si Owen para dito. Si Owen ang nagpakulong kay Nancy, remember usual niya sa sarili pero paano kung maawa si Owen kay Nancy? Napaisip si Blair, hindi niya personal na kilala si Nancy. May ilang beses na rin naman silang nag-meet at di niya gusto ang ugali nito pero babae din siya, natural lang ang ganun ugali ng babae kapag alam na may ibang babaeng dumidikit sa nobyo nito noon. Napabuga ng hangin si Blair, kapatid niya si Nancy by blood. Minsan na nilang napag-usapan iyon ni Blake noon nang manggaling sila sa kulungan noon nang isama siya ng kapatid. Ikinwento na sa kanya ni Blake kahit di pa siya nagtatanong. Hindi rin naman siya nagkomento dahil sa totoo lang wala na rin naman siyang pakialam. Buong buhay niya hindi niya nakilala ang tunay niyang ama. Sa hospital sila nakatira ni Blake at nang magkahiwalay naman sila naiwan pa rin siya sa hospital. Hanggang sa ipinatapon siya sa Pilipinas and the rest is history. Oo, kamukha niya ang papa niya. Ayon naman kay Blake, ginusto daw naman silang kunin ng ama nila noon pero dahil nga daw sa klase ng negosyo na meron ito. Hindi na daw nito binalak para sa ikatatahimik ng buhay nilang magkapatid. Idagdag pa na si Owen ang in charge sa kaso nito dati kaya mas lalong naging komplikado dahil si Nancy at siya iisa ang lalaking iniibig. Agad na binitawan ni Blair ang phone ni Owen at tiniyak na walang maliwang bakas ng message ni Nancy sa phone ni Owen, siya ang makikipagkita kay Nancy on behalf of Owen. Are you ready? Bungad agad ni Owen nang lumabas ito ng banyo na abot tenga ang ngiti. Natawa naman siya sa hitsura ng asawa. Nabigla na lang tinanggal ang tapis na towel at basta na lang inihagis kung saan. Napatikip pa si Blair ng mata habang natatawa, medyo natili pa siya nang bigla na lang siyang daganan ni Owen at pupuji ng halik sa leeg. Teka lang, may tumatawag, ani Blair habang pinipilit na ilayo si Owen na kung saan-saan na humihimas ang kamay. Pinilit abutin ni Blair ang bago niyang cellphone na binili nila ni Owen kanina na katulad ng phone nito. Bahagya pang napaungol si Blair nang maramdaman na pinaghiwalay ni Owen ang mga legs niya at agad na sinisid ang pagitan ng hita niya. Agad siyang napasabunot kay Owen, ayaw na sana niyang sagutin ang tawag ni Blake nang makita ang pangalan ng kapatid na Rumashaitro sa phone niya. Ngunit ilang segundo pa parehas nang nagri-ring ang phone nila. Wait lang, stop. Napilitan ng itulak ni Blair si Owen na napaungol na lang din na bumangon at inabot nilang parehas ang phone. Paanong nangyari ang sunog? Galit na bungad agad ni Owen nang makabalik sila sa site. Naroon na ang mga truck ng bumbero at naagapan naman ang nasabing sunog.
Sa table ni Blair nagsimula ang sunog, nakita sa Stevie ang biglang pagliyab ng mesa niya. Ani Harold na kunot ang noo at salubong ang kilay. Wala bang taong nakita sa footage? Tanong pa ni Owen. Meron, pero si Emmer, sabay-sabay na napatingin sila kay Emmer na mugto na ang mata, kakaiyak. Anong ginagawa mo sa office ng alang-inang oras? Galit na tanong ni Owen na lalapitan sana si Emmer nang pigilan ni Blair. Ako, nakilala namin si Emmer, wika pa ni Blair na nilapitan ang assistant na umiiyak na naman. Miss Blair, maniwala kayo sa akin, wala po akong ginagawa. Pumunta lang po ako sa office kasi nakatanggap po ang ng text nyo na kunin ko yung files na ginawa natin kanina, pero di ko naman po nakita. Kaya umalis po agad ako, tinatawagan ko po kayo kaso unattended na po ang number nyo. Damn! Mura agad ni Blake sa kahinayla nito si Owen na malakas din na pamura after nang marinig ang paliwanag ni Emmer. Bumalik na kayong lahat sa bahay, kami na bahala dito. Harold, maiwan ka muna sana dali, ani Blair sa kaibigan. Tumalima naman ang lahat. Jelay, ikaw na muna bahala kay Emmer. Don't worry Ems, I trust you. Wika pa ni Blair para pakalmihin ang assistant na hagulgol na sa pag-iyak. Tumanggo naman ang mga ito sa kanagpalm na kasama ng iba pang team nila. Habang nag-uusap si Owen at Blake, hinarap naman niya si Harold at inutusan itong i-blocked ang old number niya at mag-send ng mga email sa lahat ng client nila para i-informed ang lahat na nawala ang phone niya. Kung sino man ang nakakuha ng phone niya, tiyak niyang nasa loob lang ng site at may binabalak na masama sa kanya. Palapit na sana siya kila Blake nang matano si Dorothy at Kuya Louis niya na paparating. Ganon din si Cathy na tumatakbo pa na parang may kausap sa phone na nilapitan si Owen. Sorry we're late. Tinawagan lang ako ni Dorothy dahil sa nangyari, ani Louis. What happened Blair? Tanong pa ng Kuya Louis niya. Hindi agad nakasagot si Blair, nakatingin siya kay Dorothy na nasa likod lang ng kuya niya na diretsyong nakatingin sa kanya. We have a problem, ani Owen na lumapit kay Blair. May mga backup files ka ba ng mga blueprints natin? Napalingon si Blair kay Owen at Cathy. I do. Really, mabuti naman, so wala bang importanteng nasunog na file sa table mo? Tanong pa ni Cathy. Gusto niyang taasan ito ng kilay. Napaka-casual nitong makipag-usap sa kanya na para bang wala itong ginawang kadremahan. Wala ka bang kinalaman sa nangyari? Biglang tanong ni Blair na di napigilan ang sarili. Hindi naman umimik si Cathy, instead mukha itong pasang na api na humawak pa sa braso ni Owen. Naakmang magsisalita pero pinandilatan agad niya ng mata kaya napabuga na lang ito ng hangin. I lost my phone and someone is trying to drag me down. Hindi ako sigurado kung sino pero I have in mind, wika ni Blair sabay tingin kay Dorothy at Cathy. Ngumisi pa ang una saka umiling-iling na parang nakakaloko. Habang si Cathy naman ay nagyukulang ng ulo na akala mo hinch makabasag pinggan. Why are you looking at my secretary? Takang tanong naman ni Louis na nilingon si Dorothy. Are you suspecting her? Tanong pa ni Louis. Someone text her assistant na pumunta sa office niya. So technically nasa loob ng campsite ang gumawa ng sunog at balak na ang assistant ni Blair ang idiin. Using my sister's phone, ani Blake na nakatingin din kay Dorothy. So sinasabi niyo ba na ako ang tumawag sa assistant niya, ganun ba? At ako din ang nag-cause ng sunog. Pagak na tumawa si Dorothy. Magkasama kami ni Dorothy mula pa kanina. I doubt it na siya ang gagawa nito. Ani Louis, ang mabuti pa paimbestigahan na lang natin nang maging malinaw kung sino ang may kagagawan nito. Wika pa ni Louis. I'll do that at titiyakin ko magbabayad ng sobra ang sino mang gustong manakit kay Blair. Ani Owen. Next time hindi lang instinct ang ginagamit. Kailangan idilat mo rin ang mga mata mo, wika pa ni Dorothy na halos pabulong na lang nang lumapit ito sa kanya sa kanagpalm. Napasunod naman ang tingin nila sa dalawang umalis na din. Sa phase 2 nakastay ang buong team ng subcontractor. Cathy, malakas na usal pa ni Owen nang biglang nawala ng malay si Cathy na nasa likuran ni Owen. Mabilis naman silang napalingon lahat dito na agad ay nalalayan ni Owen ang assistant. Nahihilo ako, Ovi, mahinang usal pa ni Cathy na sapo-sapo ang ulo. Agad naman itong binuhat ng asawa. Nakaramdam si Blair ng bahagyang selos pero di na lang niya pinansin. Blake, ikaw na muna bahala kay Blair, babalik din agad ako. Luuwi ko lang si Kat sa bahay nila, ani Owen.
Tumingin pa sa kanya si Owen na parang nagpapalampa ang mga mata nito. Tumango na lang siya kahit labag sa kalooban niya. Selos ka no? Ani Blake habang sinusundan nila ng tingin ang papalayong dalawa. Hindi, wala akong dapat ipagselos. Ako ang mahal ni Owen, sinabi na niya sa akin. Madaling sabihin na mahal, asan si Ryu? Mabilis na putol ni Blair sa linta niya ng kapatid. Naiwan sa bahay. Kapal din ng mukha mo no. Bahay yon ng asawa ko tas ginagawa niyong motel. Wala ka bang pera para umupo sa motel or hotel? Kadiri ka. Sikmat niya rito nang maalala ang eksena kanina. Matagal kaming di nagkita ni Rio kaya medyo nasabik lang, wag kang mag-alala. Early today kukuha din kami ng bahay sa kabilang phase. Dapat lang mahiya naman kayo kay Owen, ani Blair saka naglakad na kasabay ang kapatid at hinarap ang ilang tauhan na naka-night shift. Paano pala kung walang night shift, baka lumaki ang naging damage at buti na lang din talaga lahat ng files niya nagawan nila ng backup.